Pero ang title po nito ay Gusto Ko Luminis Ka. So basahin po natin yung ating pong Bible reference sa Marcos chapter 1 mula po verse 40. Sa verse 40 to 41 po, ito yung kwento. Lumapit sa kanya ang isang ketongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, kung gusto mo, maaari akong linisin. Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketongin at sinabi sa kanya, gusto ko maging malinis ka. Ayan, dyan po natin kinuha yung ating title. Sa verse 42 to 43 po. At kaagad nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Pagkatapos na mahigpit siyang binalaan, kaagad niya itong pinaalis. Sinabi niya sa kanya, tiyakin mong, ito po yung yung bilin ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pari at maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo ayon sa ipinag-utos ni Moises bilang isang patotoo sa kanila. Verse 45. Ngunit siya'y umalis na nagsimulang magsalita ng malaya tungkol dito at ikinalat ang balita. So sabi lang ng Panginoon, wag tiyakin mo ha, na wag mo ipapamalita. Kaso lang, pagkaalis niya, wala, nagsalita na siya ng malaya at ipinangalat niya yung balita. Kaya't hindi na hayagang makapasok si Jesus sa bayan, kundi nananatili siya sa mga ilang na lugar at pinuntahan siya ng mga tao mula sa lahat ng panig. Dito po sa ating pag-aaral ay patuloy nating titingnan, mga kapatid. Una, tignan natin yung ginawa nung ketongin. Tignan din natin yung character ng ating Panginoon. Ang panalangin ng ketongin ay luminis siya at hindi pagalingin siya. Napansin po ninyo yun? Yung may ketong, hindi kagaya ng ibang mga humiling sa Panginoon, dahil sila'y may karamdaman, ang prayer request nila is pagalingin sila. Pero ang isang ketongin po, mga kapatid, ay siguro kapag talagang masugid natin binasa ang Biblia, lalo yung mga kasaysayan tungkol sa mga may ketong, ito po yung natural at normal nilang hinihiling kapag may ketong sila, ang luminis sila. Bakit po kaya ito yung naging prayer request nung ketongin? Imbis na pagalingin, kailangan linisin siya. So, magkaiba po ba sila? Naniniwala po ako na magkaiba. So, pag-usapan natin, ano nga po ba yung sakit na ketong ayon sa Biblia? So, alam po natin na ang ketong po ay sakit sa balat, no? So, tumutubo yung mga bukol-bukol at the same time talagang yung sugat na yon ay kapag lumalaki na ay kinakain yung laman at yung iba nga po talaga ay nababawasan na yung bahagi ng katawan nila. Yung iba may ketong wala na yung tenga, ubus na kasi nga po nagkasugat. At sa panahon ni Jesus, ang ketong po ang isa sa pinakamalalang karamdaman. Ito po ay pinaniniwalaan mula sa lumang tipan na parusa ng Diyos sa taong nagkakasala. Okay. Maliwanag po na sinasabi po sa Biblia, mga kapatid, na kapag ang isang tao po ay may ketong, pinaniniwalaan po, especially sa lumang tipan, na ang taong ito ay naging makasalanan. Ibig sabihin po, hindi naging malinis ang kanyang pamumuhay. Okay, bigyan po natin ng mga ilang example, no? Marami po tayong magiging example, pero pili lang po tayo. Si Miriam po. Si Miriam, nakapatid po ni Moises. No? Si Moises po yung ginamit ng Panginoon at isinugo ng Panginoon sa Egypt para mapalaya ang bansang Israel. Mga kapatid, nung sila ay naglalakbay papunta sa lupang pangako, naku, syempre magkakasama sila, may mga hindi rin sila pagkakaunawaan. At ito pong si Miriam, na kapatid ni Moises, ay lumaban sa kanya. Mababasa po natin yung kwento na yun sa aklat po ng mga Bilang, chapter 12, verses 1 to 10. At dahil lumaban po si Miriam kay Moises, si Moises po ay ang itinalaga ng Panginoon na maging leader sa kanila, pinarusahan po ng Panginoon si Miriam. Nagkaketong siya. Okay po? Isa pa nating example, si Haring Uzias. Siya po naman ay hari,
Pero ginampanan niya yung isang gampanin na hindi niya dapat gampanan sa templo. Pero si Haring Uzzias, naging ano po kasi siya, naging mapagmataas, mapagmalaki, yumabang. Kaya hindi niya naantay yung mga dapat gumawa nung tungkulin sa templo. At mababasa po natin yung kanyang kwento sa ikalawang Kronika, chapter 26, 18 to 21. At dahil po hindi siya sumunod sa palatuntunan ng utos ng Panginoon sa pangangalaga po at paggaganap ng pagsamba sa templo, pinarusahan po siya. At siya ay nagkaroon ng ketong. Ang paniniwala ng mga Hudyo noon ay kaya nagkakaketong ang tao ay dahil may kasalanan sila. Bigyan ko pa kayo ng isang example. Natatandaan po ba ninyo si Job? Pinagmalaki ng Panginoon si Job. Sabi ni Satanas, kaya ka lang sinusunod niyan, kaya ka mahal ni Job kasi pinagpala mo siya. So, pinahintulutan po ng Panginoon si Satanas, nagpadalhan ng maraming pagsubok si Job. Bukod po dun sa ninakaw at nawala yung kanyang mga ari-arian at ang kanyang mga anak ay namatay dahil sa kalamidad. Si Job din po ay nilagyan ng bukol, ng ketong mula ulo hanggang paa. No? At nung dinalaw po siya ng 3 niyang mga kaibigan, alam niyo po, kung babasahin po ninyo, almost more than half ng sulat nung aklat po ng Job, more than half of that book ay pag-uusap po nung 3 kaibigan ni Job at ni Job. Pinipilit nung 3 kaibigan na umamin si Job na nagkasala siya kaya siya may sakit. Kaya nangyari sa kanya yung ganong mga dilubyo sa buhay. Pero si Job, kaya siya nagkaroon ng ganong mga dilubyo sa buhay, hindi po dahil siya nagkasala. Pero gusto ko pong patunayan sa inyo na yun yung thinking ng mga tao. Hindi ka pwedeng magkaroon ng ganyang sakit kung hindi ka nagkasala. Kaya po kung babalikan niyo po yung kwento po ni Job, nagalit po ang Panginoon dito sa 3 niyang kaibigan. Kasi hindi po sila nagsalita ng tama. Okay? Bukod tangi po si Job, ang mga taong nagkaketong ay bunga yon ng kanilang kasalanan. Kasi po, ito po yung lumang tipan, mga kapatid. Ganito po katindi ang lumang tipan. Pero salamat sa Panginoon, no? Dahil kay Jesus Christ, nandito na po tayo sa ilalim ng bagong tipan. Pero tingnan niyo po sa lumang tipan. Kapag sumunod sa utos ng Diyos, pagpapalain. Ngunit kapag sumuway, ay isusumpa. Yan, mababasa po natin yan sa Deuteronomy chapter 28. Sa verse 1, sabi po doon, kapag sumunod ka sa Panginoon, pagpapalain ka. Pero pag simula po ng verse 15, onwards hanggang matapos po yung Deuteronomy chapter 28 ay puro sumpa na po ang mangyayari. Talagang kawawa ang kanilang magiging kalagayan. Yun nga lang, talagang bunga yon ng buhay na hindi malinis. Ang taong nagkasakit ng ketong ay kailangan manirahan po sa labas ng bayan. Malayo sa mga tao dahil ito po ay bumabaho at nakakahawa. Kaya normally po kapag ang isang ketongin, kagaya ng pinag-usapan natin, kung sila man po ay lalapit sa Panginoon, hindi po sila makakalapit agad. Ang unang nilang magiging recourse, sumigaw at tumawag sa Panginoon. Kung lalapit man sila, palihim silang lalapit. Kasi hindi po sila pwedeng makihalubilo sa mga tao. At doon po sa panahon nila, ang mga pari, kaya nabanggit po natin sa kwento natin, ang mga pari at ang mga saserdote ang nag-check up, hindi po doktora, ang mga pari at saserdote ang nag-check up sa mga taong may sakit at sila rin ang magde-declare kung ang isang tao ay may sakit na ketong o kung gumaling na siya sa sakit na ketong. Napansin po ninyo, hindi po manggagamot ang tatakbuhan ng isang may ketong. Hindi po pulis o sundalo ang pagsusumbungan ng kapag ikaw ay nakakitaan halimbawa ng kapitbahay mo na may sintomas ka ng ketong, ay hindi po ka sa pulis isusumbong, sa pari. Kasi nga po, gusto kong sabihin po sa inyo na ang sakit na ketong po, it is something religious sa panahon po nila. Na ikaw ay hindi naging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Kaya po saserdote ang may direct supervision sa mga taong may sakit. Why? Dahil naniniwala po sila na it is divine punishment po. Kaya ang gusto ko po sabihin sa inyo na bakit kaya ang ketongin na to ay ang hinihiling niya, luminis siya. Kasi naniniwala po ako, hindi lang po yung sugat nung
ketongin nito, ang gusto niyang ikonsulta sa Panginoon. Ikinukonsulta niya sa Panginoon yung kanyang buhay. Amen? Dahil alam niya, aminado siya, na yung kanyang karamdaman ay bunga ng hindi niya malinis na pamumuhay. Amen? O tingnan po natin ano yung mga action words na ginawa po indo sa binasa natin, na ginawa nung ketongin. Kuya Rael, paano tayo makaka-relate dyan? Wala namang may ketong sa atin. Mga kapatid, hindi komo tayo ay Kristiyano na, no? Hindi komo tayo ay mga lingkod na ng Panginoon, meron na tayong ginagampanan, o matagal na tayong mga Christian. We cannot say, mga kapatid, na lahat tayo ay nagiging malinis sa lahat ng ating mga ginagawa. Walang perfect sa atin, no? Lahat tayo ay nagkakaroon pa rin talaga tayo ng mistake, ng downfalls. Marami pa rin tayong kahinaan. Marami pang dapat tayong baguhin ang Panginoon sa buhay natin. At dito po sa kwentong ito, mga kapatid, wala tayong sakit na ketong. Pero ang gusto kong ma-focusan natin dito ay, Kuya Rael, ano yung magandang ipag-pray natin sa Panginoon na pwede nating i-apply mula dito po sa ating pinag-uusapan? Mga kapatid, napakaganda na lagi nating ipinapacheck sa Panginoon ang ating mga buhay, ang ating isip, ang ating puso. Panginoon, tama ba yung nararamdaman ko? Panginoon, tama ba yung iniisip ko? Panginoon, tama ba tong lifestyle ko, Panginoon? At dito sa kwento po na to ay itong lalaki na to, alam niya talagang meron talagang proof na hindi malinis yung kanyang naging pamumuhay at nagkaroon na siya ng consequences. At the same time, paano tayo makaka-relate? Mga kapatid, what if mga kapatid na meron tayong sinasuffer ngayon na consequence, ay baka yan ay bunga ng dahil mali yung naging decision natin. Baka yan ay dahil kaya ka malungkot palagi kasi meron kang sama ng loob at gusto ng Panginoon luminis ka mula dun sa sama ng loob na yon. Hindi natin pinag-uusapan yung kaligtasan natin, mga kapatid, dahil tayo ay niligtas na ng Panginoon. Pero minsan dahil meron pa rin tayong free will, mga kapatid, hindi tayo nakakaligtas dun sa mga consequences. Ang masamang bagay na ginawa mo, masama yun. Pero kapag hindi mo rin ginawa yung mabuti, masama rin yun para sa atin. So, hindi ibig sabihin lang na, di ko yan nagagawa. Hindi ko nagagawa yung masama na yan, kaya okay ako. Paano pa yung isang issue na yung mabuting bagay na dapat nating gawin, hindi rin natin ginagawa? Amen? So, nagkakaroon yun nagbubunga yun. So, kung hindi ka nga gumagawa ng kasalanan, hindi rin naman tayo lagi nananalangin, hindi natin priority ang Panginoon. So, meron pa rin siyang nagkakaroon pa rin siya ng feedback sa buhay natin, mga kapatid. Kaya, again, kaya natin to pinag-uusapan. Gusto ng Panginoon, luminis tayo. Amen? Dahil may consequence, mga kapatid. May magpapahirap sa buhay natin kapag merong marumi sa ating mga buhay. Amen? So ano nga yung action words na makikita natin na ginawa nung ketongin po na to na maaari nating may apply? Sabi doon, lumapit. Ito yung una niyang ginawa. Lumapit siya sa Panginoon. Pero mga kapatid, sabi ko sa inyo, inisa-isa natin yung mga kalagayan at yung mga do's and don'ts ng isang ketongin. Bawal nga ito Kasi kailangan nilang lumayo sa mga tao. Okay bawal, hindi to allowed, pero ginawa nung lalaki. Bakit po? Kasi gustong-gusto niya talaga yung hinihingi niya sa Panginoon. Mas matibay sa kanya yung kanyang desire kesa dun sa standard ng tao. Hindi ito yung acceptable sa religion nila. Pero nilagpasan niya yun. Bakit? Meron siyang gusto Meron siyang overwhelming desire. Gusto kong luminis. Amen? At mga kapatid, itong ginawa nung lalaking ito na lumapit siya sa Panginoon sa kabila ng hindi siya allowed dapat, pero nag-matter to sa Panginoon. Amen? Nakita to ng ating Panginoon. Yan, hindi to allowed sa custom nila, pero ginawa niya. Sabi po mga kapatid, baka favorite version na yung Matthew chapter 7, verse 7. Ano sabi doon? Humingi at ikaw ay bibigyan.
humanap at ikay makakasumpong. Pero guys, dito sa last part ng Matthew chapter 7 verse 7, di ba? Kumatok at ang pinto ay bubuksan para sa iyo. Nakita niyo yun mga kapatid, humingi at ikay bibigyan. Hinihingi natin yung isang bagay na nakikita natin na nasa taong hinihinga natin. Tama ba? Pengi nga ako niyan kasi nakita natin siya. May kinakain siya. Hinihingi natin yung nakikita natin na kayang-kaya niya ibigay. Amen? Pero yung humahanap, hindi mo nakikita. Kaya hahanapin mo. And guys, ang tinutukoy dito sa Matthew chapter 7 ay tungkol sa panalangin. Hindi lang ang hihingin natin sa Panginoon ay yung mga bagay na alam natin na sa Panginoon natin makukuha. At kahit hindi mo nakikita, pwede mong hanapin. At sabi nga, through prayer, mahahanap mo yung hindi mo talaga nakikita. Guys, paano kaya to? Yung pinto ang nakasara, kapag kumatok ka, bubuksan para sa'yo. Amen? Alam nyo, nung pinag-aaralan ko to, yung Matthew chapter 7, grabe, ang lalim pa pala. Sabi ko, Lord, bakit 3 bagay to? At naniniwala akong mga kapatid kung bakit idinamay ng Panginoon yung knock and the door will be opened. Kasi may mga situations, mga kapatid, sa buhay natin na parang ang sitwasyon, the door is closed for us. As in, parang ang sagot is no. Amen? But prayer can open the door that is already closed for us. Natatandaan niyo mga kapatid yung kwento no sa Luke ang chapter 18, yung babaeng balo na araw-araw pumupunta dun sa hukom na masama yun, malupit. Hindi nga natatakot daw sa Diyos. Pero dahil paulit-ulit ng paglapit yung babaeng balo, dahil hinihingi niya yung katarungan dun sa kanyang kaso. Sabi niya, makukulitan lang ako rito. Dahil sa kakulitan, ayoko nang mabisit ako, ibibigay ko na yung katarungan ko para sa kanya. And she is the best example that the door is closed for her. Pero dahil she kept on knocking, dahil kumatok siya ng kumatok, lumapit siya ng lumapit, yung door na parang sarado na, kayang buksan ng Panginoon. Now, kapatid, I really don't know what you are going through. Di ko alam mga kapatid kung sa buhay mo na parang meron ng sarado at tumigil ka na hingin sa Panginoon. Maybe this night, the Lord is telling you, anak, ba't ka tumigil? Dahil ba nakasarado na yung pintuan? Pero sinabi ng Matthew chapter 7, no? Knock and the door will be opened. Ang pagkatok mga kapatid ay may effort. At itong lalaking ito mga kapatid, lumapit siya sa Panginoon. At hindi natin pwedeng i-consider na andali naman lumapit sa Panginoon. Guys, may ketong siya. Hindi madali para sa kanya to. Kapag siya ay napagdiskitahan ng mga tao na bakit ka nakikihalubilo sa amin, may ketong ka, baka pwede siyang batuhin hanggang sa ikamatay niya. Why? Bawal kasi yung kanyang ginagawa. Pero itong lalaking ito, dahil meron siyang overwhelming desire na makalaya sa kanyang kalagayan, nilagpasan niya maging yung mga kaugalian nila. Bakit? Kailangan niya ito. Gustong-gusto niyang lumaya. Kaya may mga hihingin tayo na sa pananaw at standard ng tao ay hindi mo pwedeng hingin, pero you can ask it to the Lord. Tandaan natin yan. That's prayer, mga kapatid. Maniwala ka, ganyan kahiwaga ang panalangin. Sa procedure ng prayer, the most important is yung pinagpeprayan. Tandaan natin yan. Hindi ito yung tungkol sa paraan, sa proseso, hindi tungkol sa kung sino ka nalalapit sa Panginoon. Ang pinakamalaking factors pagdating sa prayer ay yung nilalapitan, hindi yung lumalapit. Amen. It is not your case, it is not your burden, it is not your sickness. Hindi 'yun ang pinaka may malaking ambag or pinakamahalaga sa panalangin. Ang pinakamahalaga yung pinapanalanginan. Amen. So ano kung may standard ang tao? Ano kung mayroong mga ideas ang mga tao? Mga kapatid, prayer ay paglapit sa Panginoon. Whatever your condition is. Kung wala ka pang nakikitang result, then pray again. Lapit ka ng lapit. Well, ang tagal na. Si Abraham, 25 years nag-antay.
Amen? Si Jesus Christ, 30 years nag-antay bago siya gumawa ng mga himala. Naniniwala ba kayo kay Jesus Christ? Timping-timpi siya sa power niya. Hindi siya, guys, ipinanganak na wala siyang power. At dumating lang yung power niya nung 30th year niya. Hindi. He was powerful ever since, pero kaya niyang i-contain. Why? He was waiting for perfect time. At ang Panginoon nakapag-antay ng ganung katagal. Na-imagine nyo, kayo si Spider-Man, kayo si Superman, hindi mo in-exercise yung power mo kahit sa harapan mo ay may mahuhulog, may pwede kang iligtas. Hindi gumawa ang Panginoon. In 30 years. Bakit? He waited for the right time. So, kung ang Panginoon nakapag-antay, makakapag-antay tayo. Amen? Huwag ka lang mapagod lumapit sa Panginoon. Kahit may sinasabi na yung isip mo, may nararamdaman ka na parang wala nang gagawin ng Panginoon, mga kapatid, diretso ka lang. Amen? Ano pa yung ginawa na makikita natin dito na ginawa nung ketongin? Nakiusap. Kapag sinabi nating nakiusap, nagsasalita siya ng may pagpapakumbaba. Sabihin na natin may pagmamakaawa. Alam natin na literally, yun yung prayer. Nakikiusap tayo sa Panginoon. This is like telling about your condition based on the character of the person you are asking for help from. Kapag tayo ay nagmamakaawa, kapag tayo ay nakikiusap, sinasabi natin yung ating condition, pero nakabase yung pagmamakaawa natin dun sa personality ng taong hinihinga natin. Meron ako example dito, guys. Pag may sakit ka, pupunta ka sa espesyalista dun sa sakit mo. Tama po ba? Kapag ikaw naman ay may kaso, lalapit ka sa abogado na alam mo kung na mabibigyan ng solusyon yung iyong kaso. Hindi ka pwedeng magkapalit doon, mga kapatid, ng lalapitan. Hindi ka pwedeng lumapit sa abogado, nagkamali, ay, may sakit po ako. Ay, hindi po ako gumagawa niyan. O, ay, naku, meron po akong kaso sa lupa. Ay, sa doktor ka na palapit. Nag-gets yun? Lalapit ka based on the character nung nilalapitan mo. At yun yung pagmamakaawa. Kapag ikaw ay lumapit sa doktor, no? At di ba yung iba ginagawa natin, Dok, tulungan mo, tas umaarte talaga tayo na mayroong masakit sa atin para i-attend tayo ng doktor, i-attend tayo ng mga tao sa ospital, at talagang ipinapakita natin, maawa na kayo sa akin. Why? Dahil sila yung makakagawa na yun. Nag-gets ko sabihin, yung pagpakikiusap natin sa Panginoon, kaya natin yung nagagawa because alam natin yung character ng Panginoon. Ano yung character niya? Maawain siya. Kaya nga nakikiusap ka dahil ito yung character na alam natin na meron ang Panginoon. At hindi kayang tanggihan ng Panginoon ang taong nagtitiwala sa Kanya. He begged Jesus about his condition because he knew Jesus was willing and he could. Ano pa yung nakita natin dito, mga kapatid? Lumuhod siya. Gaya ng pinag-usapan natin noong last session, no? May effort may physical effort talaga yung ginawa niya. Pagpapakita to ng respect at humility. Alam niyo guys, sa Biblia, ang taong sumasamba, hindi mo talaga pwedeng masabi na ang isang tao ay sumasamba kapag hindi siya lumuluhod. Amen? At yung pagluhod niya, mga kapatid, yun yung gesture talagang nagpapakita nung nakikiusap talaga ang isang tao. Amen? Kasabihin na natin, pakiusap naman. Maririnig mo sa kanya yung salitang pakiusap po, tulungan mo ko. Pero kapag nakita mo lumuhod yung taong yun, ay talagang pinapakita niya talaga na siya ay nagmamakaawa sa ating Panginoon. Tingnan naman natin si Jesus Christ. Ang tanong ng ketongin ay kung gusto mo, lilinis ako, di ba? Ito yung tanong ng ketongin. Kung gusto mo, lilinis ako. Tingnan nyo, alam na nung ketongin na kaya ni Jesus na luminis siya. Pero baka dahil sa kasalanan ay maaring hindi ibigay ni Jesus ang kanyang request. Meron na siyang meron siyang pasubali. Kung gusto mo, edi lilinis ako. Amen? Kasi alam nung lalaki na, kasi kaya naman talaga ako nagkaketong, kasalanan ko naman kasi ito, pinarusahan talaga ako ng Panginoon eh. So parang tanggap nung ketongin na sa anumang isasagot ni Jesus Christ. Parang, sige, kung hindi mo gusto, di okay, deserve ko naman to. Bakit? Kasi dahil iniisip niya na he was not deserving of being healed. Hindi natin alam, hindi binanggit sa Biblia, mga kapatid, kung ano ang
track record ng ketongin na to. Pero makikita natin mula doon sa kanyang statement, Panginoon, kung gusto mo lang naman, lilinis ako. Ibig sabihin, tanggap niya. Alam nung lalaki, deserve niya yung parusa na to. Amen? Pero anong ginawa ng lalaki? Lumapit pa rin siya, nakiusap, lumuhod, at nagmakaawa sa Panginoon. Pero tanggap niya kung ano ang magiging tugon ng ating Panginoon. Lord, kahit anong ibigay mo, deserve ko naman kasi yun. Pero tingnan natin, ang Panginoon, anong sagot ni Jesus Christ? Gusto ko. Grabe, no? Napaka soft-hearted talaga ng Panginoon. Sabi dun sa verse 41, no, kung babalikan natin, dahil na naman sa awa. Ano yung umiral sa Panginoon? Yung awa niya. Mga kapatid, pansinin nyo, pwede nating sabihin, Aba Lord, okay na yun. Ay, nagkasala naman talaga yan. Hindi pagbayaran niya yung kasalanan niya. Alam nyo, ano talaga tayo mga tao, it's easy for us to judge. No? Napakadali talaga sa atin na deserve niya yun. Ginawa siyang mali Pero alam niyo sa Panginoon kung bakit siya maawain, kung bakit siya mahabagin. Kahit sa mga taong makasalanan. Kasi walang ibang nakakaalam ng punot dulo maliban sa Panginoon. Alam niya na ang isang tao ay kung bakit siya nagkamali. Maybe hindi man niya sinasadya. Alam yun ng Panginoon. Kung sinasadya man niya, alam yun ng Panginoon. At alam din ng Panginoon, yes, nagkasala siya at nagsuffer na siya. Tayo mga tao, mga kapatid, alam ko, most of you, na narinig nyo na yung turo, yung sinulat ni Mateo sa turo ni Jesus Christ, na sabi niya daw, kung maghahandog ka sa Panginoon at naalala mo na may taong galit sa'yo, iwan mo yung iyong handog at makipagkasundo ka dun sa tao. Sabi niya, kasi baka yung taong yun ay ikay sampahan ng kaso. Ito sabi ng Panginoon pagbabayaran mo sa kulungan hanggang sa huling sentimo ng kasalanan mo. Guys, pinakita doon ng Panginoon, ganon ang tao. Mata sa mata talaga kung ano yung kasalanan mo, up to last cent, up to last value, kailangan mong pagbayaran. Ganon ang standard ng tao. Pero guys, hindi ganon ang Panginoon. Kaya nga si Jesus Christ ipinadala ng kanyang Ama, ng ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi maatim ng Panginoon kung tayo ang magbabayad ng lahat ng kasalanan natin. Kaya may nagbayad in our behalf. At yun ang Panginoon. Bakit? Napakamaawain ng Panginoon. Yes, He suffered because He sinned. Marahil yun yung track record niya. Pero hindi natutuwa ang Panginoon dahil nagsasuffer siya dun sa kanyang kasalanan. Naaawa ang Panginoon. Kaya nung nagkaroon na ng turning point yung taong ito na na-realize niya, mali yung aking nagawa, kailangan mabago tong buhay ko. At wala siyang ibang nakita kundi ang Panginoon. Nagkataon, gusto nung lalaking luminis na yung kanyang buhay. Aba, hindi lang yung lalaking yun ang gustong luminis ang buhay ng taong ito, lalo na ang Panginoon. Sabi nga mga kapatid, kapag ang kalooban natin ay nagmatch sa kalooban ng Diyos, with no-brainer, you will get what you are praying for. Ano bang gusto sa atin ng Panginoon? Gusto ng Panginoon sa atin, tumibay ka, lumakas ka, makapamuhay ka ng matuwid. Kung yan ang ipagpe-pray mo sa Lord, Lord, I want to be stronger. I want to be more obedient. Kung yan nahihingin mo sa Panginoon, yun yung gusto ng Panginoon sa'yo. Mga kapatid, magmamatch yung kalooban natin at ang kalooban ng Panginoon. At tayo mismo ang mamamangha kung anong gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Mga kapatid, gusto ba nating luminis tayo? At yun ay gustong-gusto ng ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, ang tinutukoy na natin dito, hindi yung sakit natin sa ketong. Alam natin, maybe right now, mayroon kang sakit na pagdududa, no? At yung pagdududa ay nagpaparumi ng iyong pananampalataya, takot, pag-aalala,
Mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon, Lord, gusto kong luminis ako. Sasabihin sa inyo ng Panginoon, ay gusto ko lalo, anak, na ikaw ay luminis. Kaya anong makikita natin dito mga kapatid? If we need yung cleansing ng Panginoon, lumapit tayo palagi sa Lord. Mga kapatid, ipilit natin sa Panginoon na siya ay gumawa sa buhay natin. Ginawa ni Jesus yung yung paglilinis at pagpapagaling sa taong ito dahil sa awa. Naawa ang Panginoon dahil lumapit to, nakiusap, lumuhod. Kaya tatandaan natin mga kapatid, yung paglapit at paraan ng paglapit natin sa Panginoon ay nagmamatter sa Diyos. Amen? Punta tayo doon sa last part nung kwento. Nagbilin si Jesus sa kanya, di ba? Natatandaan nyo, basahin ulit natin. Binilinan siya eh. Sinabi niya sa kanya, tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pari at maghandog ka para sa pagkalinis sa'yo. Ang gusto sabihin ng Panginoon, huwag mo namang ikwento ha, basta pumunta ka na lang doon. Pag may nagtanong, deadmahin mo lang. Pero, di naging masunurin yung taong ito. Bagkus lalo niyang ipinamalita. Ngayon, nagkaroon ng consequence. Dahil hindi sumunod tong lalaking ito. Ano naging consequence? Ngayon, hindi ngayon makapasok si Jesus Christ dun sa bayan ng hayag na hayag. Ngunit siya'y umalis at nagsimulang magsalita ng malaya. Abay, bang tigas ng ulohan eh. Tungkol dito at ikinalat ang balita. Ayan, ito yung consequence. Kaya't hindi na hayagang makapasok si Jesus sa bayan, kundi nananatili siya sa mga ilang na lugar at pinupuntahan na lang siya ng mga tao, no? Kung nasa ng Panginoon. Bakit hindi kailangan ipamalita? Kasi hindi pa dumarating yung panahon ni Jesus Christ na siya ay kailangang hulihin. Kasi nga, the more na may ginagawa si Jesus Christ, the more na may nagagalit sa kanya. So yun yung iniiwasan ng ating Panginoon. Kaso nga lang, ang kulit eh. Sabit wag nang magsalita eh. Pero guys, tingnan nyo pagdating sa very next verse, maraming nakabalita. Yung pagbabalita ng lalaking yun, marami tuloy nakabalita tungkol kay Jesus, kaya dinumog siya ng mga tao. Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Naniniwala ko, isa sa mga salarin, etong ketongin. Verse 2, maraming nagtipon kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. Mga kapatid, ang tanong, yung bang ginawa ng lalaki ay nakasama o nakabuti? Hindi sinabi doon sa kwento, hindi sinabi sa Bible na nagkamali yung taong ito dahil hindi niya sinunod yung pananahimik na ibinili ng Panginoon. Never binanggit doon na nagkaketong siya ulit dahil bang kulit niya. Walang sinabi. Amen? Hindi rin binanggit na nagalit ang Panginoon sa kanya. May negative effect pero mas marami yung positive eh. At nakita natin yun sa very next verse. Kaya ako natin to pinag-uusapan. Meron lang talaga akong nakitang napakaganda tungkol sa ugali ng ating Panginoon. Tandaan natin, ang pagpapatotoo natin tungkol sa Kanya ay hindi kailanman magiging kasalanan sa paningin ng Panginoon. Mga kapatid, dito sa ating Philippine law, meron tayong tinatawag na tolerable fraud. Nanonood kayo ng commercial, 'di ba? Example, sinampu ko lang 'yan, 'di ba? Halimbawa, commercial ng Rejoice or Pantene, Cream Silk. 'Di ba bang ganda nung buhok nung model? Alam naman natin guys na pina-cellophane yun. Siyempre, bago yun i-shoot, pinaganda talaga. 'Di ba yung lotion bago yan i-commercial, yung model na yun talagang binelo muna yun or kinalayan, yung mga dermatologist na sikat. Pero sasabihin nila, shampoo lang yan. Ang sasabihin nila, sabon lang yan. Lotion lang yan. Alam natin na fraud, pero tolerable, no? Hindi sila pwedeng kasuhan. Hindi na sila, parang hayaan na natin yan, no? Hayaan na natin yan. At naniniwala ako dito sa lalaking ito, nasabi ng Panginoon, huwag ka nang maingay huwag mong pagsasabi. Pero pinagkalat pa rin niya, it is a tolerable fraud. Sa Panginoon, parang mapapabuntong hininga na lang siya, hay, nakatuwa anak kong to.
Guys, tingnan niyo na. Isinulat ko para para hindi ko malimutan. Sana nakatingin pa rin kayo sa monitor. Parang ganito siguro si Jesus Christ, guys. Parang inilagay ko lang yung sarili ko na kunwari ako si Jesus Christ and knowing na ito yung character niya. Nagbilin siya pero di nasunod. Parang mga nanay. Nagbilin sa anak na magluto pero naglaba. Or nagbilin na maglaba pero nagluto, di ba? So hindi nangyari yung bilin niya. So, parang ito si Jesus Christ nagbilin siya pero di nasunod. Ito yung sabi ni Jesus Christ. Parang nilalagay ko lang yung sarili ko kay Jesus Christ. Hay, sabi ni Jesus Christ, ang kulit. Pero alam kong hindi niya kasi kayang i-contain ang saya na nararamdaman niya dahil sa ginawa ko para sa kanya. Alam mo yun, naintindihan ng Panginoon. Ang kulit talaga nito. Pero sa bagay, sabihin natin, what if 3 years nang may sketong yung lalaking yun? 3 years niya nang hindi nakikita yung kanyang pamilya. 3 years na niya nang hindi nakakausap yung kanyang mga kaibigan. Then finally, Jesus came into his life at nilinis siya ng Panginoon. Tapos, bigla mo lang patatahimikin? Ay naku, siguro ang Panginoon, hindi na sumunod. Pero, alam mo siya, nilalagay ko lang yung sarili ko, kunwari kung ako ang Panginoon. Sa bagay, mauunawa ako, hindi niya talaga kayang i-contain yung kagalakan dahil napakalaki nung kanyang tinanggap mula sa akin. Tas sabi ng Panginoon siguro, ayan, mahihirapan ako tuloy pumasok sa bayan, pero kaya ko yung lusutan. Alam mo yun, sabi ng Panginoon, nahihirapan tuloy ako. Hindi, may paraan naman akong alam. Inevitable naman ako all-knowing naman ako, all-powerful naman ako. Hindi niya kayang i-contain ng saya niya, pero kaya kong gawan ng paraan ang mga threats sa buhay ko. Si Jesus na yung nag-adjust. Sige, ako na yung mahihirapan. Pero sige na nga, alam kong hindi mo kayang pigilan ang sarili mong purihin ang pangalan ko at ipatotoo. Bakit? Bakit ganito naging maunawain ng Panginoon? Kasi gusto ng Panginoon luminis siya.